Yun ang tsunami na tumama sa silangang baybayin ng Rusya. Kita mo, bandang 7:30 ng gabi, kagabi sa silangan, isang malakas na lindol na may lakas na 8.8 sa Richter scale ang yumanig malapit sa Kamatra Peninsula sa malayong silangan ng Rusya. Ilang minuto lang matapos ang lindol, naglabas ng babala ng tsunami sa buong silangang baybayin ng Rusya. Sa loob ng 30 minuto naitala ang mga alon na 12 talampakan o 4 metrong taas na tumama sa baybayin ng Rusya. Nagkaroon din tayo ng mga babala ng tsunami sa Hapon, Hawaii, at silangang baybayin ng Estados Unidos bandang 2:00 ng madaling araw. Eastern Time, tumatama na ang mga alon sa baybayin ng Hawaii at maging sa California na naitala na kasing taas ng 5 talampakan o humigit kumulang 2 metro. Sa ngayon, magpo-focus muna tayo sa baybayin ng Russia dahil ang lindol at tsunami ay malapit sa isang estratehikong base ng Russian Navy na tinatawag na Rybatsky na matatagpuan sa Kamats Peninsula. Tatalakay natin ang klaseng pinsala na nangyari at ang nalalaman natin ngayon. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin ang ilang mga kuha ng tsunami. Ang susunod na kuhang ito ay isa sa mga pinaka-nakagugulat na nakita ko. Habang nagaganap ang lindol, may isang operasyon na isinasagawa sa isang ospital sa Kamatax. Habang nagsimulang yumanig ang ospital, ang pasyente ay nasa ilalim ng anesthesia. Kaya hindi basta-basta maiwan ng mga surgeon ang operasyon o gisingin ang pasyente dahil wala rin namang saysay iyon. Kaya nagsimulang hawakan ng mga staff ng ospital ang operating table para masigurong ligtas ang pasyente. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon at naging maayos ang lahat kahit pagkatapos ng lindol. Ngayon, dumako naman tayo sa mga bagay na hindi naging maganda para sa Rusya. At ito ay partikular na tumutukoy sa base ng hukbong dagat ng Rusya malapit sa sentro ng lindol. Kita mo, mga 110 kilometro o humigit kumulang 60 milya mula sa sentro ng lindol, ay naroon ang base ng submarino ng Rusya na tinatawag na Ryazhchin, na kilala rin bilang pugad ng putakti. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamalaking konsentrasyon ng mga sandatang nuklear at mga mahalagang plataporma ng paghahatid ng Rusya. Ang base na ito ay pangunahing bahagi ng Pacific Fleet ng Rusya at dito nakahimpil ang iba't ibang senat, iba't ibang klase ng mga submarinong pinapagana ng nuklear. Kabilang ang Project 600, 67 Delta, 3 Project 995 Bori, at marami pang iba. Sama-sama, ang mga submarinong ito ay kayang maglunsad ng daan-daang mga nuklear na ulo ng bala at nagsisilbing pangunahing bahagi ng estratehikong panangga ng Rusya. Ang naval base sa lungsod na ito, na binuksan noong 1904, ay isa sa pinakamatanda sa bansa. Ayon sa mga ulat ng media, ang Pacific Fleet ay muling inaarmasan nitong mga nakaraang taon. Kabilang sa iba pa, 2 bagong nuclear submarines ang inilipat sa rehiyon. Gayunpaman, marami pa ring unit ang nagmula pa noong panahon ng Soviet. Ayon sa ulat ng Ministry ng Depensa ng Australia at ng United States Naval Institute, matagal na pinabayaan ang fleet. Maraming barko ang inalis sa serbisyo pagkatapos ng Cold War, at ang ilan ay hindi na pinalitan. Sa kasalukuyang programa ng modernisasyon, hanggang 2,000 at 27 bahagya lamang isinama sa konsiderasyon ang Pacific Fleet. Mahalaga pa rin ang fleet sa estratehiya ng Russia. Bukod sa nuclear deterrence, layunin din nito na ipakita ang presensya ng Russia lalo na sa harap ng Japan at China, na kapwa nagpaunlad din ng kanilang kakayahang militar. Bagamat ang mga modernong submarino ay gawa upang kayanin ang presyon at pagyanig sa ilalim ng dagat, ang mga pasilidad sa lupa tulad ng mga imbakan ng misil, docking systems, at mga pasilidad para sa nuclear maintenance ay mas madaling masira ng lindol. Kapag bahagi ng command at control systems ay nakompromiso, maaari itong magdulot ng malubhang epekto, hindi lang sa Russia, kundi maging sa pandaigdigang katatagan ng nuclear. Hindi tulad ng mga sibilyang nuclear plant na mahigpit na sinusuri ang mga safety protocol,
Ang mga pasilidad militar ay kadalasang nag-ooperate sa ilalim ng lihim. Hindi pa rin malinaw kung anong mga emergency protocol, kung meron man, ang na-activate sa base na ito matapos ang lindol, at kung handa ba ang Russia na harapin ang sunod-sunod na krisis sa isang base na may mga submarine-launched ballistic missiles na kayang umabot sa Estados Unidos o Europa. Sa iyong screen, makikita na ang infrastruktura ay nasa tabing dagat at nakataas ng 3 metro mula sa antas ng dagat. Hindi pa rin malinaw ang lawak ng pinsala mula sa lindol mismo. Tungkol naman sa tsunami, kung lalampas sa 3 metro ang taas ng alon, maaaring magkaroon ng epekto sa pasilidad. Ngayon, ayon sa mga ulat na lumabas kalaunan, ang taas ng mga alon ng tsunami ay umabot ng 3 at maaaring umabot pa ng 4 na metro. Ngayon, sa kasamaang palad, napakataas na ng sensura ng mga Ruso sa rehiyong ito kahit bago pa ang lindol, at lalo pa itong tumindi pagkatapos ng lindol dahil ayaw ng mga opisyal ng Russia na magbahagi ang mga mamamayan ng mga video at larawan ng mahahalagang lugar na maaring gamitin ng Ukraine o ng iba pa para samantalahin ang kahinaan ng Russia. Dagdag pa rito, may mga bot din ang Russia na aktibo sa mga banyagang website gaya ng YouTube kung saan minamarkahan nila ng hindi gusto ang mga video na bumatikos kay Vladimir Putin. Kaya kung maaari ninyong gawin kaming pabor at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, talagang makakatulong ito sa amin sa algorithm. Sa susunod na mga araw, magbibigay ang satellite imagery ng karagdagang detalye tungkol sa lawak ng pinsala sa Russia. Pero sa ngayon, ito ang nakikita natin kapag tinitingnan natin ang Russian social media para malaman kung may nagbabahagi ng mga video o larawan ng pinsala, lalo na malapit sa base ng Pacific Navy. At hindi lang ito sa rehiyong ito. Natatakot si Putin na mag-alsa laban sa kanya ang mga Ruso sa buong Russia. At iyan ang dahilan kung bakit ang Federal Security Service ay naglalagay ng mga patalastas sa Russian State Television na nagsasabing, "Huwag kalabanin si Putin." Narito ang isang halimbawa ng isa sa mga patalastas. Mga pa, pupunta ako kina Max. Habang nangyayari ito, patuloy na pinipilit ng administrasyon ni Trump ang India at China, dalawang bansang tumutulong sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Si Putin ay nakakailag sa mga parusa dahil may mga bansang handang bumili ng kanyang langis. Nakahanda ang mga bansa na magbigay ng pera sa kanya sa kabila ng kanyang walang saysay na pananakop sa Ukraine. Pero ngayon tina-target na ng United States ang mga bansang sumusuporta sa digmaang ito, hindi lang ang Russia. Ito ang itinweet ni Pangulong Trump tungkol sa India. At pag-uusapan natin ang China. Tandaan, kahit kaibigan natin ang India, sa paglipas ng mga taon ay kakaunti lang ang naging negosyo natin sa kanila dahil napakataas ng kanilang mga taripa, isa sa pinakamataas sa buong mundo. At sila rin ang may pinakamahigpit at nakakainis na non-monetary trade barrier sa lahat ng bansa. Bukod pa rito, palagi silang bumibili ng karamihan sa kanilang kagamitang militar mula sa Russia at sila ang pinakamalaking mamimili ng enerhiya ng Russia, kasama ang China, sa panahong gusto ng lahat na itigil ng Russia ang pagpatay sa Ukraine. Lahat ng iyan ay hindi maganda, kaya simula Agosto 1, magbabayad ang India ng 25% na taripa at may karagdagang multa para sa nabanggit sa itaas. Salamat sa iyong atensyon sa bagay na ito. Mahalagang linawin na ang 25% na ito ay hindi kasama ang 100% na banta ni Pangulong Trump sa Russia. May 10 araw ang Russia para makipagnegosasyon ng tigil putukan. Kung hindi, ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia, tulad ng India, China, Brazil at Turkey,
ay haharap sa 100% taripa sa anumang ipadala nila sa United States. Maaaring umabot ng hanggang 500% ang taripang iyon dahil may panukalang batas kami sa Senado na may suporta mula sa magkabilang partido. May 70 senador na pabor dito. Kung alam mo ang politika sa United States, alam kong kalahati ng ating mga tagapanood ay nasa labas ng United States. Pero sa politika ng United States, katulad ng politika sa ibang bansa, halos imposibleng makakuha ng 70% na suporta para sa kahit anong bagay. Ang suporta ng 70% ng mga senador sa panukalang batas na ito ay nagpapakita ng matinding kagustuhan ng United States na bigyan ng pressure ang mga bansang sumusuporta sa Russia. Isa pang dapat bantayang kwento ay ang negosasyon sa kalakalan ng United States at China na patuloy pa ring nagaganap. At sa dinikayin mo daw malamang dahilan, si Pangulong Trump ay patuloy na nagbibigay sa China ng panibagong 70 araw. Pero isa sa mga pangunahing punto ng negosasyon ay ang suporta ng China sa Russia. At hindi lang dito kasama ang pagbili ng langis. Isa ang China sa iilang bansa na aktwal na nagbibigay ng suporta militar sa Russia. Nakakita kami ng maraming drone sa loob ng Ukraine na inilunsad ng Russia na may 100% na piyesa mula sa China. Sa madaling sabi, nagbibigay ang China ng mga drone sa Russia para patayin ang mga sibilyan sa Ukraine. At ito ang nais pigilan ng United States. Iyan ang isa sa mga pinag-uusapan sa kasalukuyang negosasyon sa kalakalan. Kalihim ng pananalapi Scott Bessant, ang pangunahing tao sa negosasyong ito, ay nagbabahagi ng kanyang sinasabi sa China sa kung paano dapat nilang harapin ang Russia. Ano ang mensahe mo sa mga Tsino tungkol sa langis ng Russia? Sinabihan mo ba sila na kailangan na nilang magsimulang umatras? Well, ipinaliwanag namin na hindi lang ito tungkol sa presidente, kundi pati na rin sa mga nangyayari sa Senado ng United States. At mahirap isipin na may makakakuha ng 80 o 70 bipartisan na boto sa Senado ng United States pero may panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa presidente na magpatupad ng secondary tariffs sa sanctioned na langis ng Russia mula sa tingin ko mula 0 hanggang 500%. Sa tingin ko ginamit niya ay 100%. At narinig namin mula sa ilan sa aming mga European counterparts, mga kaalyado sa NATO, pati na rin ang Canada, na susunod din sila doon. Kaya inaasahan namin na karamihan sa Western Alliance na sumusuporta sa Ukraine ay susunod din doon. Kaya sa tingin ko, sino mang bibili ng ipinagbabawal na langis ng Russia ay dapat maging handa para dito. Ano ang naging tugon nila sa babalang yon? Seryoso ang mga Tsino pagdating sa kanilang soberanya, ayaw naming hadlangan ito. Kaya gusto nilang magbayad ng 100% taripa. Ngayon, tingnan naman natin ang Rusya ng kaunti dahil nakakatawa, malakas pa rin ang propaganda ng mga Ruso, lalo na sa loob ng Rusya. Dahil hindi natatakot ang mga mamamayang Ruso sa mga parusa, karamihan ay dahil hindi talaga nila nauunawaan ang pressure na dulot nito sa ekonomiya ng Rusya. Pero dahil din naniniwala talaga ang mga mamamayang Ruso na ang Rusya ang pinakamayamang bansa sa mundo. Sa katunayan, sobrang yaman nila, sabi ng ilang mamamayang Ruso, na kaya ng Rusya na mamigay ng libreng pera sa mga mamamayan nito at wala pa ring magiging masamang epekto. Pakinggan ang reaksyon ng mga Ruso sa deadline ni Trump. Siyempre, nagbabanta sila. Ang anumang mga parusa ay nagbabanta. Matatapos na ito. Ginagawa na namin ang lahat at meron na kaming lahat. Bakit pa namin kailangan ng kahit ano mula sa iba? Medyo nahuhuli pa rin kami kay Sony pero bukod doon maayos naman ang pamumuhay namin. Walang anumang banta sa amin. Paano naman? Ganun lang. Ang Rusya ay isang malaking bansa, mas malaki pa kaysa Amerika. Itong mga parusa una sa lahat, gaya ng sinabi ko na ang Rusya ay isang malaking bansa at mas marami kaming oportunidad pagdating sa mga likas na yaman. Saan napupunta ang langis? Para sa pag-export. Saan napupunta ang gas? Para sa pag-export. Kaya ano yan kung may mga parusa sila sa atin? Meron tayong maayos na international na production, kaya hindi makakahadlang ang mga parusa nila sa kahit ano. Hindi ako naniniwala dyan dahil mayaman ang bansa natin, pinakamayaman sa buong mundo.
dapat ipinanganak tayong pensyonado. Oh. Kaya siguradong hindi nila tayo maaapektuhan doon.